Sa isang iglap, lumabas din ang tunay na kulay ni Mayor Magalong, mga kababayan. Kung noon, natuwa tayo sa kanya, mga kababayan, dahil akala natin, kaisa natin siya, no? Sa pagsugpo ng napakalalang korupsyon sa ating bansa. Akala natin, mga kababayan, galit din siya sa korupsyon. Yung pala, parang bata yata ito ni Marcos, mga kababayan. Bakit? Di ba nagsagawa ho sila ng inspeksyon sa mga flood control project sa Davao City, mga kababayan? Sa kanyang pagkikipaghuntahan at pagtanong-tanong sa mga taga Davao City, si Magalong, mga kababayan, hindi niya po kinaya ang naging sagot sa kanya ng mga taga Davao City. Tanong siya ng tanong. Ngayon sinagot siya ng mga taga Davao City at sinabi na noon kasi Duterte, kaya talagang pinagaganda yung mga flood control project sa Davao City. Hindi na papabayaan, hindi nasisira kasi kapag kami nakitang kaunting depekto, nire-repair ka agad. Ganyan kabilis. Umaksyon ang mga Duterte pagdating sa flood control project. Pero wala na eh. Marcos na kasi. si Magalong, biglang talikod, mga kababayan. Hindi niya kinayang marinig na punain ng mga taga Davao City si Bongbong Marcos. Nasasaktan siya, mga kababayan, kasi maaaring tuta ito ni Marcos. Nagpapanggap nga lang itong mamang ito. Oportunista, sinasakyan lang po itong issue sa flood control project para bumanguho yung pangalan niya. Para kunwari, masabi natin na concerned siya sa bansa at galit siya sa maanumalyang flood control project. Kasi nga, baka tumakbo ito sa pagkasenador sa 2028, mga kababayan, tandaan po ninyo yan. Ito yung video. Panoorin po natin, mga kababayan, kung paano po mag-walk out si Mayor Magalong sa kausap niyang taga Davao City na talagang hindi ho nagpatumpik-tumpik ng sagot, mga kababayan. Ayun, hindi kinaya ni Magalong, lumayas. Ito na po yung video, panoorin po natin. Ako sir, maintenance ko ng building, tagiyan eh. Maintenance ko. Ito pa lumabas, lahat ng Nito boss? Hindi kita kita. Ang kailan ginawa dito? Nandito kayo. Ano ba? Yung nagawa talaga ito, during ano pa? Duterte. Parang Duterte pa, oh. Doon hanggang sa kabila. During Duterte time yun. Maganda yun, di ba? Maganda, pati doon maganda lahat. Magmula dito, kasi nag-umpisa itong ito lang yung bisigan namin. Wala na, maganda na maganda doon eh. Ayusin naman sana nila yan. Doon. Hindi nyo lang napunta. Napunta namin magawa dito eh. Doon sa baha dati. Yung mga na ano din, nasira. Pero na-repair. Ano pa rin na-repair? Kasi during at that time, wala na ang Duterte eh. Yun na siya na eh. Marcos lang. Karoon ko ano na. Kasi tayo. Biglang laya si Magalong, mga kababayan. Talikod ka agad dun sa kausap ng mga taga Davao. Magalong, hindi ka pinapahiya ng mga taga Davao, ha? Nagsasabi lang sila ng katotohanan. Kung ano yung kanilang experience, kasi nga sila nakatira malapit sa flood control project na proyekto ng dating Pangulong Duterte. Panahon pa di umano ito, mga kababayan, ng pandemic, pinagawa o pina-repair ng dating Pangulong Duterte. Siyempre, tumatagal ang panahon, alam niyo naman, ang mga bagay-bagay sa mundo, nasisira, nagkakaroon ng depekto talaga, natural yan. Pero dapat, naroon ang pagmintina. Pag nakitang meron ng depekto, pinagagawa ka agad. Hindi na po binabagsakan ng pondo ang Davao City, di ba? Ano pang maimimintina nila? Sa bagay, hindi naman po ganun kalaki ang sira at walang anomalya sa flood control project na yan, mga kababayan. Kaso nga, Bongbong Marcos na. Bongbong Marcos na, sabi ng taga Davao, mga kababayan, nung marinig ni Magalong yung pangalang Bongbong Marcos na parang pinapasaringan na nito mga taga Davao, lumayas yung kalbo. Lumayas, mga kababayan. Hindi niya maatim na punain ang mga taga Davao City si Bongbong Marcos. Nakapuna-puna naman talaga. Mayor Magalong, sir, magkakataon na namin itong mga Pilipino na manawagan sa'yo. Sa'yo kami mananawagan. Pabida ka di ba? Epal ka di ba? Sir, naknantutsa naman, Huwag mo namang gawing tanga yung mga Pilipino, lalo na ang mga taga Cebu. Sir, wala sa Davao City ang sakuna. Walang baha sa Davao City nung pumunta kayo. Ang trahedya tumama po sa Cebu City. Doon po nagkaroon ng napakataas na baha. Kasi nga, ayon na rin kay Governor Pambare 4, nakita niya mismo na maraming mga ghost project na flood control project sa Cebu City. Pero bakit nariyan kayo sa Davao City, Mayor Magalong? Sir, sir, nasa Cebu City po ang mga sira-sira, palpak, merong anomalya na mga flood control project.
wala sa Davao, pero nasa Cebu po. Pero bakit nasa Davao kayo, sir? Ha? Talaga bang pinag-iinitan nyo ang Davao City? Hinahanapan nyo ng butas para ipahid na naman sa mga Duterte. Magalong, isa pa, Mayor Magalong, kung talagang concerned ka, kung talagang si Magalong ay magaling, o baka naman naggagaling-galingan lang, sige nga, inspeksyonin nyo nga sa Ilocos Norte at sa Leyte na baluarte ni Martin Romualdez. Inspeksyonan nyo nga, sir, doon sa lugar na yon, sa dalawa na lugar na yan, sa distrito ni Sandro Marcos at distrito ni Martin Romualdez. Patunayan nyo nga sa amin, sir, Magalong, patunayan nyo sa amin kung talaga bang concerned kayo, talaga bang totoo yung mga palabas mo, yung mga sarswela mo, yung mga drama mo, yung mga papogi mo, Mayor Magalong. Sir, meron na pong nagsiwalat na sa Ilocos Norte, meron ding flood control project na merong anomalya. Isiniwalat na po ni Chavit Singson. Etong Davao na wala namang nagsusumbong sa inyo na merong anomalya sa mga flood control project, siyang inuuna ninyo, mga animal kayo. Samantala, ang Ilocos Norte, baluarte mismo ni Sandro Marcos, meron nagsiwalat, pero nagbibingi-bingihan kayo. Di ba? Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Kunwari, wala kayong nakikita ng mga hamon sa inyo ni Chavit Singson. Kunwari, wala kayong narinig na isiniwalat ni Chavit Singson na merong flood control project na merong anomalya sa Ilocos Norte. Di ba? Napapaghalata ka, sir, natuta ka rin ni Marcos. Meron kang iniiwasan Magalong Sir, meron kang iniiwasan. Huwag mong iiwasan yung mga isiniwalat ni Chavit Singson. Patunayan mo ngayon sa mga tao na talaga bang ikaw totoo dyan sa mga ginagawa mong drama. Sabagay, drama lang naman kasi yan, sir. Nagdadrama ka lang. O para sa amin, ginagamit mo lang itong flood control na mga merong anomalya di umano dyan sa Davao para bumango ka sa ating mga kababayan. Oportunista ka Sinasakyan mo itong issue para magpakilala na si Magalong concerned ko, no? Talaga ba? Sige nga, Magalong, hinahamon ka namin. Hinahamon ka ng taong bayan. Hinahamon ka ni Chavit Singson. Unahin niyo daw po ang baluarte ni Sandro Marcos at Martin Romualdez. Pero pag hindi mo pinakinggan ang hamon sa'yo o pinagbigyan ang hamon sa'yo ng taong bayan, baka rin sa paningin namin. Mabaho ka pa sa etchas ng pusa, Mayor Magalong. Sa madaling salita, himod wet packs ka rin kay Marcos. Mayor Magalong, sana isang araw, puntahan nyo ang baluarte ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Ipakita nyo sa taong bayan na talagang totoo yung ginagawa ninyo. At nang sa ganun, saluduhan at pasalamatan ka namin. Pero pag hindi mo ginawa, tae ka pa rin sa paningin namin. Ganyan ka kabaho. Ano ba, mga kababayan? Eto pa isa. Matindi itong mga nalalaman ni Sal Panelo, mga kababayan. Meron siguro siyang nakausap o meron siguro nakapagsabi sa kanya, mga kababayan, na itong pinaka malapit na kaibigan di umano ni Bongbong Marcos, mga kababayan, nagbabala umano ito kay Bongbong Marcos na ayusin ang bansa, ayusin ang kanyang pamumuno at higit sa lahat, tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi kung hindi, maaaring hanggang Disyembre na lamang daw si Bongbong Marcos sa kanyang termino, mga kababayan. Nako, patay ka, Gonggong Marcos. Yari ka. Nagbabala na sa iyong kaibigan mo. Ito yung video, mga kababayan, panoorin po natin. Pakinggan mo yung pinakamatalik mong kaibigan. Gumawa ka na ng dapat mong gawin. Kung hindi, baka ngayong Pasko, wala ka na sa Malacanang. Yan o, hindi galing mo sa akin yan. Galing yun sa pinakamalapit na kaibigan. Galing yun sa pinakamalapit di umano na kaibigan ni Mark Rox, mga kababayan. Maaaring nakausap siguro ni Atty. Sal Panelo yung pinakamalapit na kaibigan ni Bongbong Mark Rox, mga kababayan. At sinabi yung kanyang babala sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Bongbong Marcos na pinagsabihan. Baka sinabi, pinagsabihan ko na, Atty. Sal, na pag di niya inayos, pag di siya gumawa ng mabuti, baka hanggang Disyembre na lamang siya. Nako! So, ibig sabihin, yung kaibigan ni Bongbong Marcos, mga kababayan, tatraido rin siya. Pwede kayang ganun mangyayari, mga kababayan? Yung pinaka malapit na kaibigan niya, maaari kaya siyang
saksakin patalikod, mga kababayan, traidorin, dahil hindi na rin nagugustuhan ang kanyang pamumuno. Mantakin ho ninyo yan, ha? Matalik na kaibigan niya na nagsasabi, ha? Na ayusin mo yung pamumuno mo, gumawa ka na ng maayos sa termino mo, sa pagiging pinuno mo, para, naku, kung hindi mo gagawin yan, hanggang Disyembre ka na lang. Di ba? Gising-gising. Mga loyalista nga. Mga trolls ni Marcos, sabagay, trolls nga kayo, eh. Nabubuhay nga kayo sa pagiging trolls, eh. Yung pinapakain nyo sa pamilya nyo, galing din niya sa kaban ng bayan na ninakaw ng mga wisit nyong amo. Di ba? Gising-gising, oh. Pinakamalapit na nakaibigan ni Gonggong Marcos ang nagbabala sa kanya. Tapos kayo hanggang ngayon, tanga pa rin. Di ba, mga kababayan? Para sa akin, oh, lahat ng mga naniniwala kay Gonggong Marcos, mga tanga. Oo, totoo yan. Mga tanga, mga kababayan. Di ba? Bakit? Hindi naging tanga. Bakit ko nasabing tanga? Lahat ng mga naniniwala kay Gonggong Marcos? O katulad nito, mga kababayan, no? Ha? Kung ano po, ang mga lumalabas sa bibig nitong si Claring, mga kababayan, si Auntie Claire, ano, maaaring galing ho yan sa Palasyo Malacanang. Maaaring yan po ang inutos sa kanya, mga kababayan. Yan maaari ang, sabihin mo to, sa press briefing mo, Claire Castro, o maaaring ang nag-utos si Bongbong Marcos. No? Ito, alam niyo kung gaano katanga itong mama, itong mama na ito, mga kababayan? Oh. Ang taas na ng pride, ang tanga pa. Bakit? Eh, alam na nilang napakaraming nangyaring trahedya sa ating bansa, lalo-lalo na ngayon, kalalabas pa lang ni Tino, itong bagyong Tino, no? Meron naman siya mga kaibigan ng mga bansa. Hindi niya talaga nilapitan para humingi ng tulong. Mataas ang pride. O baka naman, pati yung mga kaibigan nating mga bansa, eh baka tinatalikuran na rin tayo dahil sa grabing korupsyon at kahihiyan ng ating bansa ngayon. O ito ho, mga kababayan, no? Palasyo, tiniyak na sapat ang pondo, hindi hihingi ng tulong sa abroad para sa biktima ng bagyo. Ayan. Hindi daw hihingi. Ang taas ng ere nito si Gonggong Marcos, mga kababayan, hindi hihingi. Ha? Di ba? Hindi hihingi o hindi kayo bibigyan. Yan ang tanong eh. O baka tinalikuran na kayo. Di ba? Napakarami na pong dumating na dilubyo sa bansa natin, mga kababayan. Pero wala tayong nakikita na mga bansang nagpadala ng kanilang tulong dito sa ating bansa. Mga karatig bansa naman lang, wala ho. Dati, meron pang mga taga-Australia, meron pang sa Amerika, sa Korea, di ba? Lalo na China, napakabilis tumulong na mga yan sa atin. Oh, pero ngayon wala. Tinalikuran na rin si Marcos kahit ng mga karatig bansa natin, eh, patunay. ASEAN Summit, APEC Summit, na nilalayuan siya. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Ayaw na sa kanya o ayaw sa kanya kasi hindi rin nagugustuhan ang pamumuno niya. Maaaring maraming mga Pilipino doon sa iba't ibang bansa na dumalo sa ASEAN at APEC Summit na meron ng sentimentong galit na rin kay Bongbong Marcos. Ito pa, walang plano ang gobyerno na humingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. O, di ba tanga? Sa ngayon, dahil sapat ang pondo para tumugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad, partikular ang mga nasalanta ng Bagyong Tino. Sino may sabi? Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa gitna ng ginawang recovery efforts ng mga ahensya sa pamahalaan sa mga lugar na matinding sinalanta ng bagyo, mga kababayan. Hindi siya hihingi. Maaaring ang taas lang talaga ng ere ni Marcos. Ang yabang niya, kaya niya daw. Hindi siya hihingi. Ay, maliwanag sinabi dito. Hindi siya hihingi ng tulong. Hirap na hirap ka na nga patakbuhin ng Pilipinas, hindi ka pa hihingi ng tulong sa mga kaibigan mo, mga bansa, para man lang sa Cebu. Na meron pong kakatext lang sa akin ngayon, kaibigan ko na sa Cebu. Meron naman po, daw po sila mga natitira pang pagkain. Dahil isinalba daw po nila yung mga pagkain nila, mga kababayan, nung makita ho nilang tumataas na po ang tubig, bigas, yung laman ng kanilang mga refrigerator, isinalba daw po nila. Para nga naman, meron silang magagamit, makakain pa. Alam niyo daw po kung ano ang kailangan sa Cebu? Tubig. Tubig po. Meron pong nag-text sa akin. Marami po akong kaibigan sa Cebu. Higit sa lahat may mga kamag-anak ako dyan sa Bugo, Cebu. Tubig daw po ang kailangan ng mga taga Cebu. Kahit tubig naman lang, mga kababayan, hindi humingi ng tulong si Gonggong Marcos. Di ba? Ang taas po ng ere. O baka, siya na mismo ang nilalayuan ng mga karatig bansa natin na dati itinuturing tayong kaibigan. Dahil yan, mga kababayan, sa pamumuno ni Marcos na bangag katulad niya. O ito pa, isang balita, mga kababayan. Habang nagdadrama si Bongbong Marcos, mga kababayan, habang nagpapapreskon, no? Habang ini-enjoy ang concert ng Blackpink sa Palasyo Malacanang, ang kapal na muka, pagbabawalan pa mga Pilipinong maghanda sa Pasko para daw sa pakikiramay sa mga taga Cebu,
gunggong, kayo nga, pa-blackpink, mga animal kayo eh. Ang Office of the Vice President, mga kababayan, dumating na sa Cebu. Kahapon pa lang po. Isang araw na po ang nakalipas dito sa litratong nakita ko. Ipinost po ito ng isang concerned citizen, mga kababayan. Actual na pong nakuha ng litrato ang Office of the Vice President. Nasa Cebu na po. Ayan the OVP is already in Cebu. Kamusta naman ang DSWD, DILG, EDCA, and Office of the President? Walay. Wala. Mga kababayan, walang DSWD. Di ba? Walang DILG. Higit sa lahat, walang EDCA na ipinagmamalaki nila na makakatulong daw ito sa mga panahon ng sakuna katulad itong bagyo at lindol. Ang dami na nangyaring bagyo sa bansa natin Mark Rox, ang dami na nangyaring bagyo, dumaan na bagyo sa bansa natin, may mga lindol pa. Nasaan yung mga puting itlog na mga kano na yan? Mark Rox, nasaan yung nasa EDCA mga puting itlog na mga kano? Akala ko ba tutulong yan? Wala yata ibang ginawa yan, kundi puro pambabae lang sa mga, puro pambabae lang ginagawa eh. Mag-iiwan na naman ang lahi nila dito sa Pilipinas. Itong ating mga kababayan, kawawa naman yung ating mga kababaihan dito. Ginagawa lang nilang parausan. Iiwan nila yung kanilang mga babaeng nabubuntisan, hindi naman pinananagutan. Di ba? Napakarami sa ating bansa na mga kababayan nating iniwan lang ng mga puti o ng mga kano. Tapos yung mga anak nila, palaboy-laboy, kawawa naman. Walang ama, hindi man lang kinikilala. Di ba? Imbis na tumulong sa mga kalamidad, tulungan yung ating mga kababayan kasi salpapul, durog yung kanilang mga tahanan dahil sa mga kalamidad. Walang mga kano. Kundi, nandun sa beer house, mga kababayan. Nasa beer house, nagpapa-shine. Di ba? Nagpapakintab ng ulo, mga buang. Di ba, mga kababayan? Ang OBP, lumarga kaagad. Yan ang Office of the Vice President. Yan ang Vice Presidente na wala ba kamong malasakit, Mark Rox? Magnanakaw ba di umano ng 125 million na confidential fund? Yan. Ang Vice Presidente gumagalaw na. Pero kamusta kayo? Nasaan ang DILG? Nasaan ang EDCA? Nasaan ang ito, DSWD at ang Office of the President? Nagmi-meeting pa. Samantalang ang OBP, ito nagtatrabaho na. Namamahagi na. Ganyan kabilis. Baka itong mga panahon na ito, itong mga oras na ito, ang Davao City, nagpadala na naman ulit ng tulong sa mga taga Cebu. Mabilis pa ang Davao City kaysa sa gobyernong Marcos, mga kababayan. Yan ang kaibahan, mga kababayan, ng pamumuno ng isang Duterte at ng Marcos. Ang layo ho ng diferensya. Napakalayo ho. Kaya, hindi maiiwasan, pilit man na sinisira ng mga kalaban ng mga Duterte, ang mga Duterte, hindi ho nila kayang sirain. Bakit? Mismong mga tao ang nakakakita ng mga trabaho nila. Paano nila sila magserbisyo sa mga kababayan natin? Nakikita eh. Di ba, mga kababayan? Hindi katulad ng mga Mark Rox. Kahit yung ate na lang. Yan, balikan natin yung ate. Sa mga bayaran na vlogger ni Super Tae. Super Tae, balikan mo, ate. Di ba? Sa mga vlogger na bayaran ni Super Tae, nasaan na yung amo nyo? Nanahimik na naman. Kasi, tapos na eleksyon. Di ba? Nanalo na siya. Na-endorse na sa ni Inday Sara at ni Robby Padilla. Nanalo na siya. Tahimik. Meron bang ginagawang tulong ngayon si Super Tae sa Cebu? Wala. Kahit na manawagan siya sa kapatid niyang bangag, Mark Rox, bilisan mo ang kilos at marami tayong kababayan na kalunos-lunos ang sinapit sa Cebu. Wala. Wala siyang testimonyang inilabas, announcement para sa kapatid niya. Wala. Kasi siguradong tatamaan yung kapatid niya. Mapapahiya. Kaya nanahimik na lang siya. Akala ko ba dikit itong si Super Tae kay Inday Sara? Bakit wala yata, mga kababayan? Akala ko ba kung nasaan yung OBP at si BP ni Sara naroon din itong manggagamit na ito? Bakit wala sa Cebu? Di ba? Sila Bato nagpunta na. Si Robin Padilla nagpunta na sa Cebu. Si Senator Bongo nagpunta na. Nasaan na? Si Super Tae wala. Wala. Ang OBP nagpunta na. Wala. Ayan yun, mga kababayan. Yan ang kaibahan po. Di ba ang layo ng diferensya? Kaya ayaw nyo mathindi, mga galit sa Duterte, mga anti-Duterte. Ayaw nyo mathindi. Ano ba? Sa gusto nyo, hindi. Sa gusto nyo, ayaw. Sa ayaw nyo, gusto. Ganun pa tayo na yun. Wala kayong magagawa. Magiging presidente si Inday Sara sa 2028. Kasi yan na lang ang hinihintay ng ating mga kababayan. Baka nga, magkatotoo pa yung sinabi nung
Malapit na kaibigan ni Mark Crooks, mga kababayan na kapag ka hindi gumawa ng maayos si Mark Crooks sa kanyang administration, baka nga hanggang Disyembre na lang siya. O di magkakatotoo. Malayo na yung 2028. Baka sa Disyembre, hindi sana na tayo. Nako. Di ba, mga kababayan? Yan. Sana mangyari na. Panalangin po natin. Okay, mga kababayan? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.